forum. For today, we have Congressman Terry Ridon, member ng House Justice Committee, Chair of the House Committee on Public Accounts, tsaka miyembro ng House Prosecution Team na para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tanungin natin siya tungkol sa preparations ng prosecution team sa imminent trial ni VP trial, Sara Duterte. Andito rin si Attorney Dino Singson de Leon, human rights and public interest lawyer. He heads the Advocates of Public Interest Law. At convener din siya ng Team Pinas Civil Society Initiative to monitor yung magiging impeachment trial at ipaliwanag sa publiko ang mga nangyayari. Siguro let's start with Congressman Ridon. Ano yung pwedeng masabi niya tungkol sa development sa so far as the prosecution team is concerned? Magandang umaga po sa ating lahat. Sa bahagi po ng House Prosecution Panel ay tuloy-tuloy po yung aming paghahanda at yung pong mga definite timelines na ibinigay po ng Senate Impeachment Court, yung pong pre-trial proceedings sa gitna po ng Hunyo at yung pong start po ng trial ng July 6, no? Ay pinaghahandaan po namin. So, dito sa nakaraang mga araw, nagaganap na po yung mga mock trials para sa each and every article of impeachment. So, nagsasanay na po yung pong mga public at yung pong mga volunteer private lawyers po namin para po dito. Minarapat din po ng House Prosecution Panel na hindi po mag-submit ng formal reply doon sa non-answer ng atin pong pangalawang Pangulo. Ang isasubmit lang po ng House Prosecution Panel ay manifestation dahil tingin po namin wala naman pong sinagot kahit ano ang atin pong pangalawang Pangulo point per point doon po sa articles of impeachment na ibinigay sa kanya. So, naghahanda ho kami towards pre-trial. Lahat po ng mga ebidensya ay pinipinal. Lahat po ng mga dokumento ay pinipinal. Lahat po ng mga witnesses ay mapipinal po. Para pag nagkaroon po ng pre-trial conference, kasama po ng Senate Impeachment Court at ng kabilang panig, ay handang-handa na po ang prosecution panel. Kung nabanggit nyo na naghahanda na kayo sa impending trial, anong posibilidad na magkaroon ng trials? Baka dalawa ang impeachment courts. Well, ang pagtingin naman ho natin sa bahagi po ng House of Representatives, meron na pong pag-recognize doon po kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. At ang tingin naman ho natin, hindi ho mangyayari na magkakaroon po ng magkahiwalay po na trials sapagkat iisa lang naman po yung grupo na meron pong kapasidad na makapag-convene, una ng plenaryo, pangalawa ng Senate Impeachment Court. Wala pong iba kundi sa pangunguna po ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. No? So, I think that point needs to be made. No? Kasi nga, siya lang ho yung pwede ho nga, yung grupo lang ho niya, yung pwedeng magbukas. Dahil siya po yung merong bilang para ho makapag-convene ang Senate Impeachment Court. Kapag nakapag-convene yung lehitimo sa pananaw ng House of Representatives na Senado na impeachment court, paano po mariresolve yung problema ng arithmetic? 16 ang kailangan, samantalang ito ay 12 o posibilidad na hahanggang 13. Yung conviction at acquittal naman ho, malayo po ang usapin ito. No? Ang pagtitiwala naman ho namin, pagka nailatag po ng maayos, yung pong lahat ng ebidensya laban sa pangalawang Pangulo, tingin ko marami naman pong mga makukumbinsi on both sides
of both the new majority and the new minority to convict the Vice President. May ginawang pagdinig. At sabi ng iba, hindi lang pagdinig, may coaching pa nga na ginagawa. At ito parang, sabi ng iba, ito raw yung tunay na issue. Sabi naman ng iba, mukhang tinatarget. Yung nasa House Prosecution Panel at may inililigtas na dating isinangkot. Pero mukhang nakaligta ang banggitin ng pangalan doon sa kanilang recital ng nakarang araw. Well, yun po yung malinaw sa bahagi po ng House Prosecution Panel, talaga pong yung pong pagpupulong nung pong nakaraan ay targeted to discredit the House Prosecution Panel para pag lunsad nung pong trial, meron pong credibility questions hanging over the prosecution. Pero balikan ho natin yung pong kwento ng mga Marines. Halimbawa na lang po sa akin, nung Feb po lumabas yung affidavit. Pero minsan hindi ako nabanggit sa listahan po na yon. Hindi ba? At i-reiterate ko today, I was never mentioned in that affidavit at parang hinabol na lang yung pong pangalan ko during that meeting with the 18 Marines. Kahit kailan, kahit saang panahon, kahit saan mang lugar, wala po akong natanggap na maleta. At hindi ho makakapigil yung pong ganito pong slander laban sa House Prosecution Panel sa pagtutuloy sa paglalantad ng katotohanan sa Senate Impeachment Court proceedings. Impeachment trial is coming. At kahit ano pa ho ibato ng 18 Marines at kung sino man ho na sumusuporta sa pangalawang Pangulo, tuloy po yung impeachment trial, we will not be deterred. The evidence will be presented on the bank accounts, on the AMLAC transactions, on each and every piece of evidence needed to convict the Vice President. Ikaw, sa mga nakapanood ng kanilang pagpupulong na yon, parang impeccable ang memory. Sabi nga nung iba ano kayang iniinom na bitamina ng mga nagpapakilalang ex-Marines? Kasi memoryado pati yung petsa. Samantalang tayo, yung inulam natin 3 days ago, di natin maalala With that, hindi ba, ano sa palagay nyo, dalawang paano nating abogado, hindi ba sa testimonya na kompleto yung oras na lang hindi binanggit, yung petsa at kung saang lugar, madaling i-debunk yun kung hindi nagsasabi ng totoo? Tama ho yun. Actually, ang pinakamahalagang tanong, and the nation will have to confront the 18 ex-Marines or ex-bodyguards on this question. Nandoon ho sa affidavit pangalan ng ilang mga senador na sangkot po sa supposedly bigayan po ng maleta. May pangalan, may address. Noong pong pagdinig, ni kahit anong pangungusap, hindi ho nababanggit. Ito pong ilang mga senador po na nakalagay sa affidavit. Hindi ho ba? Hindi ho ba dapat ang ginawa roon, inusisa ang bawat detalye ng affidavit? Pero dito sa mga partikular na mga personalidad po na ito, mga senador, may address. Andun pa nga yung isa sa pagdinig mismo. Hindi ho nakompronta yung po mga bodyguard po na ito. So, tingin ko doon pa lamang po, dapat makapaglatag na ho ng tanong doon sa ano ba yung motibo at ano ba yung kredibilidad nito pong 18 bodyguard po na ito ni former Congressman Zaldico. Dito lang sa issue ng 18 Marines, no? I don't even want to label them 18 Marines, 18 bodyguards. Hindi nga natin alam, di ba, kung ano ba talaga sila. Hindi ba, una, a lot of them, at least 4 of them nga, wala raw talagang track record of service sa ating sandataang lakas, una. Pangalawa, some of them were dishonorably discharged by the armed forces of the Philippines. So doon pa lang sa kasinungalingan na lahat sila mga Marines, para bang nanilbihan sa bayan, medyo iffy na tayo doon, no? Doubtful na tayo doon sa kredibilidad nila. Pangalawa, nagkabuhol-buhol na yung kwento bulat sa poll, no? Sabi nga, di ba, logistically impossible. Ang pinag-uusapan is around 800 plus billion ang sinasabi. Kahit na magsalansan alam niyo po, kung magbibilang po tayo ng 100,000 ngayon,
iisa-isahin natin. Siguro naman binilang nila kada bundle ng pera. Di ba? Bago nila ilagay kung saan man. Magbilang tayo ng 100,000 lang ngayon, it will take us around 30 seconds to a minute. Kung depende kung gaano kakabilis, no? Kung bibilangin mo yan, ipapack mo yan, isasalansan mo yan doon yan sa computation ni Senping Lacson, kahit na 24/7 tayo, 800 plus billion, 800 plus metric tons ang isang truck, ilan ba? 2 tons? No? Hindi ka matatapos hanggang 2028 kahit 24/7 ka nagtatrabaho with around 40 people eh. 'Di ba? So kahit tayo dito lahat magbilang hanggang mamayang hapon, no? Buti sana kung iisa-isahin natin 'yan kung maka 500 billion tayo. 'Di ba? At saka saan mo ilalagay lahat 'yon, ilang maleta 'yon. So it is really mathematically, logistically impossible. Tapos naniniwala ba tayo na 800 plus billion na gano'n gumagalaw in cash, no? Truck ng pera. Hindi nakita ng EMLC, wala nagsalita, hindi nakita ng intelligence units, hindi nakita ng CIA, hindi nakita ng international community. Tandaan po natin, ang cash monitor, hindi lang ng Philippine government, but by the international community. Natuto na po tayo noong 2001 na ginamit yung mga pera para i-fund yung mga terrorist cells. So walang nagsalita sa buong mundo na truck ng pera, billion hanggang 800 plus metric tons sa pinag-uusapan natin ng pera. It just doesn't make sense, no? Pangatlo, kung titinan natin, di ba, yung si Congressman Terry Redon, dinadawit, hindi naman siya congressman. Si Congressman Laila de Lima, kalalabas lang sa kulungan, no? Tapos hindi pa nga congressman, dinawit na raw. So paano siya na-involve sa flood control? Nakakulong ng 7 taon. Paano nangyari yon? Tapos pagkalabas, kasama na raw siya bigla. Di ba? It's a clear case of discrediting credible people kasi nangunguna sila sa kritisismo dito sa mga Duterte. Si Father Flavi, merong vow of poverty na pare na tumutulong. Talaga? Tumanggap ng pera? ICC, binawit. Talaga, yung mga ICC, yung pinakamatitigas natin na criminal investigators in the world. Na grabe po ang pagsasala ng credibility dyan, ng track record. Hindi ka basta-basta. Tapos tatanggap ng ganyang mga pera all of a sudden, no? And then, kung titingnan mo, si Manny Villar, si Loren Legarda, kasama daw doon sa listahan, bakit hindi na dinidiscuss? At sino ba talaga ang nagte-testify? Sorry, si Mark Villar. At sino ba talaga nagte-testify? Parang nagte-testify, mas kabisado pa ni Rodante Marcoleta yung testimonya ng mga ex-marines, no? O ex-bodyguards or whatever you want to call them. But what's certain is a lot of them were dishonorably discharged and have a bad track record of telling the truth, no? So, mas kabisado pa, at alam namin mga abogado yan, ni Kong Terry, na hindi pwedeng leading questions. Hindi pwedeng leading questions ang pagtatanong mo kasi it lessens the credibility. Parang tinuturuan on the spot Rehearse na nga, kino-coach pa. Saka nakakita ng rehearse na, kino-coach pa doon sa performance. Performative na nga, tinuturuan pa kung ano yung script. Kahit nga, sabi na, ilang beses naman tayo nakakita ng mga supposed congressional hearings, Senate hearing, di ba? Pwede mo magsalita yung abogado doon? Na parang siya nagte-testify? Bakit si Attorney Baligod na nagte-testify? Bakit hindi niya pa mag-get yung acts together niya? Sabi ni Attorney Baligod, baka 40 million. Baka 80 million. Teka lang, mahina ako sa math. Mga 40 million, tapos sabihin mo na, 200 plus million a week. Sabihin mo na, di mga around 800 plus billion. Pwede ba yun sa korte? Gaganon ako sa korte, sabihin ko, Your Honor, sabihin nyo na mga ganito po. Hindi ganun mag-testimonya. Sabi ko nga, kung nasa korte ito ang dali nitong i-cross and ang asarap nitong i-cross-examine kasi alam mong sinungaling, no? Bakit ginagawa at bakit pinatawag yung supposed Blue Ribbon Committee hearing na yan? Bakit sila nagmamadali ng mga oras na yon? Bakit? Kasi alam nila this will not stand in court, which is why they need Alan Peter Cayetano's Facebook Live. Diba? Kaya kailangan nila ipakita sa media para lang i-pollute yung mga utak natin, i-divert na naman yung attention from the real issue. The real issue here is the Senate as an institution is not performing because of what's happening, yung theatrical. At again, this is an attempt to
block accountability in so far as the impeachment is concerned, in so far as Sara Duterte is concerned. So inherently, nagkakabulbul lahat yung mga kwento, hindi malinaw, talagang halata mong sinungaling, rehearse, walang credibility yung mga witnesses, and this is just a clear attempt to divert us from the real issues. The real issues, yung confidential funds ninakaw, di ba? But yung mga totoong issue na hindi nagpe-perform yung Senado as of the moment because of all these theatrics. Okay. Anong narinig ng isang matandang congressman, yung pangalan niya, sumugod siya. Anong take mo doon na Attorney Dino nung nagsalita si Congressman Alvarez at kinumpronta yung salaysay laban sa kanya? Nakakatawa, di ba, consistent yung rhetoric niya doon sa nangyayari kay Kong Terry tsaka kay Kong Laila. Sinusubukan silang patahimikin Pagdating ko po doon, nung una wala nung pinapaboto ako Pinapaboto ako, sabi niya, di ba, sa impeachment, nung nag-no ako, nung sinuporta ako impeachment, nandun na ako Nakalagay na yung pangalan ko They're weaponizing the 18 Marines, no? Or the 18 sinungalings, ang tawag ko sa kanila. Hindi 18 Marines, 18 sinungalings. They're weaponizing them. Tingnan nyo po, napanood na po natin dati ito. They will be using incredible people, no? Yung wala talagang credibility whatsoever as a weapon, as a political tool para matarnish yung reputation ng mga taong lumalaban kay Rodrigo Duterte. Ginawa nila kay Laila de Lima yan. Kung maalala ninyo, sila Peter Co, sila Kerwin Espinosa, di ba? Mga, or tsaka yung napakarami pang mga convicts. Convicts, ginamit kay Laila de Lima. Di ba? Si Peter Co, sinaksak pa muna. Nag-pierce pa yung kutsilyo sa lungs niya. 2 days after, puwersang dinala doon sa House of Representatives para supposedly mag-testify. And everything, ang ginawa lang, magtuturo. Ginawa na rin niya kay Janet Napoles. Di ba? Walang mga kredibilidad, tapos i-hold hostage kahit sino mga politiko. Pero what's certain is, binibigyan natin sila masyado ng absolute na kapangyarihan para siraan itong mga matitinong mga lingkod bayan natin. No? And ang meron lawang sila, laway. Laway tsaka picture sometimes na nagpa-picture sila sa isang public space. Ganyan na ginawa kay Laila de Lima nung pinakita yung picture ni Kerwin Espinosa na hindi nga maalala ni Laila de Lima. Ako nga po, isang private individual, ang daming pag naglalakad dyan, may mga nagpapapicture. Paano pa kaya yung mga public individual, no? Anyone can produce those photos. So, let's not make incredible sinungalings so powerful to the point that they're being weaponized to hold hostage our serious and honest lingkod bayans. Siguro bago magtuloy, very important ho, at this is a challenge to the 18 former bodyguards, no? Magpakita sila doon sa Monday Blue Ribbon Committee hearing ni Blue Ribbon Chair Erwin Tulfo. Ulitin po nila lahat ng mga binanggit po nila nito pong nagdaang pagpupulong. Kasi yung pong meeting sa Lunes will be made under full secretariat, will be made under oath. No, kasi ito naman po yung talagang actual na pagpupulong. So, ibig sabihin, if they can subject themselves to congressional scrutiny under an official proceeding, like what will happen on Monday, then doon ho natin na matetest kung talaga ho bang may kredibilidad yung kanila pong sinasabi at hindi po sila nagsisinungaling. Pag hindi po sila sumipot doon, malinaw na malinaw. Wala hong kredibilidad. Purong kasinungalingan po yung ginawa po nung pong nagdaang pagpupulong. Ako naman ang challenge ko doon sa 18 sinungalings, no? Ang problema po kasi is ginagamit po kayo. Ang question is hanggang saan po kayo gusto magpagamit kasi alam nyo po, may kaso na po tayo nakasuhan na po kayo. Ilan na po dyan sa perjury ninyo at pagsisinungaling ninyo at online cyber libel ninyo. Kayo po yung makakasuhan ng personal pero nagpapagamit po kayo kala Alan Peter, kala Rodante Marcoleta. Pero kayo po yung nakakasuhan, no? Alam nyo po, itong mga ito, sila nga in relation to the 18 Marines expose, may kaso ba sila? Wala. Personal po kayo nakakasuhan. At dalawa po ang epekto niyan. Hindi na po sa inyo personal, sa pamilya nyo, at sa mga salin lahi ninyo. Kasi every single time na you're not telling the whole truth,
hindi naman po preclude yung possibility na some of you may have delivered some amount of money. Pero ang requirement po sa inyo sa batas, whole truth and nothing but the truth. Hindi may mga sinasama-sama kayo dyan na kung sino-sino, basta-basta lamang na walang prueba. No? So, yun nga po, ang pinapapangit ninyo, hindi lang po yung imahe ninyo, hindi lang kayo may personal liability, yung pamilya ninyo, yung salin lahi po ninyo, yung bansa ninyo ang binababoy. So, wag po sana kayong pumayag. Nag-expect ba kayo ng sa Lunes? Kung biglang lumabas si Alan Peter Cayetano and assert his position na siya yung legit na Senate President, ano mangyayari? Well, syempre, that is an internal matter that the Senate will have to resolve, no? Pero I think externally, yung pong Malacanang at yung pong Palasyo has officially recognized the leadership of Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. But I think that is still a matter that, of course, any senator can raise in any proceeding, whether in plenary or in committee. So we will leave it to them to resolve that po pagka nagkaroon na po ng pagpupulong sa Lunes. Kami po sa civil society naman, no, na kung natatandaan niyo, we launched Bantay Senado last Monday. Kasi nakikita po namin na itong Senado ay na-hijack ng ilang mga taong makakapangyarihan na binababoy ang ating mga institusyon. No? So sabi namin, let's remember that the Senate is the Senate of the people. Senado po natin yan, hindi po yan Senado ni Alan Peter Cayetano. No? So magbabantay po kami, magmamatsyag, at saka sa amin, no, kahit naman po sino, kahit ako po siguro, baka pwede ako pupunta sa Senado bukas, sabihin ko ako ang Senate President. No? But does that have constitutional effect? Does that have legal effect? Am I recognized by my co-equal branches in government, specifically the House of Representatives and the executive, who are the political departments, who will have to deal with me? Sa LEDAC po ba, pwedeng pumunta lang doon si Alan Peter at sabihin, ako ang Senate President? Hindi naman pwede. Pwede ba ako mapunta doon? Sabihin ko, ako Senate President. Even in international relations, di ba, a state cannot just assert itself. It has to be recognized by the international community. In our particular instance, your leadership must be recognized by your co-equal branches of government. Ano bang malinaw dito, no? And babalik lang tayo kasi alam ko naman, di ba? Tumatalino tayo, alam na natin dati si Biden Forthwith, no? Alam na natin ngayon Abelino versus Cuenco, no? In any permutation and combination, Alan Peter Cayetano, wala ka ng majority. Kasi kung meron kang majority, dalhin mo sa plenaryo yung warm bodies mo. Pero the fact of the matter is, in any permutation and combination, ang kaya mo lang dalhin sa plenaryo, 10. So ang tanong ko, how can 10 be more than 12? Diba? So kung very confident ka na ikaw ang Senate President, bring the warm bodies of your supporters in the Senate floor. So, ang malinaw dito ngayon, sabi niyo, it takes 13 to elect a Senate President. You are right. But it doesn't take 13 to remove you. It takes a simple act of a majority who has the quorum and can actually declare all seats vacant. So you're no longer Senate President. If you want to remain in power, I challenge you in any session. In any session, kahit sa Monday, bring 13 warm bodies of your supporters who are senators in the Senate floor, and then we will all shut up. Pero kung 10 ka lang, hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung kapal ng mukha mo para sabihin na ikaw pa rin ang Senate President, 10 lang naman ang supporters mo. Yung 12 po, malinaw na doon. Baka nga, di ba, maging 9 pa. Tingnan natin, abangan ang susunod na kabanata sa Senate teleserye. Kong Terry, itong mga nagdaang araw, lagi-laging napag-uusapan yung issue ng recognition insofar as yung legitimacy nung bagong talaga na mayorya sa Senado. Maaari ba nating tulungan yung ating mga kababayan na nakikinig para maipaliwanag ano yung significance ng recognition dito sa bagong mayorya na ito insofar as yung kanilang legitimacy is concerned? Well, nagkaroon po na exchange of communication sa pagitan po ng Senado at ng House, no? Noong pong huling araw po ng sesyon, kung saan pinapaabot na ho yung bagong sitwasyon sa Senado, at ito po ay isang bagay na tinatanggap po ng House, no, bilang kabuuan. So,
So ibig sabihin, iisa lang ho yung talagang haharapin ng po House leadership doon sa iba't ibang mga kapulungan at mga official functions, katulad halimbawa na nabanggit na yung mga LEDAC, katulad halimbawa doon sa mga bicameral conference committees, kung saan may mga particular na mga miyembro na itatakda. No? So ibig sabihin, yan po yung meron pong real impact. And more importantly, doon po sa Senate Impeachment Court, ang sabi na po ng lead prosecutor ng House Prosecution Panel, si Congresswoman Jervil Luistro, talagang ang kanya pong haharapin, ang amin pong haharapin na presiding officer ay wala pong iba kundi si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Pagka ho nag-reconvene yung pong Senate Impeachment Court via the trial date. Merong suggestion na to resolve yung impasse sa Senate. Magkaroon ng special session to be called by no less than President Marcos, Jr. Ano mangyayari sa special session na yun? How will that operate or conduct business? Wala. Resolve yung issue. Wala naman kayong pagtutol doon sa pagkakaroon po ng special session na ipapatawag po ng Pangulo. No? So, syempre, dahil ang Kongreso naman po ay both House and the Senate, syempre sa bahagi po namin, we will also need to convene. No? But I think this is really more for the Senate because of yung pong mga delayed measures in the last couple of weeks. No? So, of course, that is something that the House will support. And hopefully, that is something that will also resolve nga po the leadership matter with definitiveness. No? Kasi gusto natin ho talaga malaman na ano na pa talaga yung po actual na sitwasyon dito po sa liderazgo. But as far as the palace and the House is concerned, we are acknowledging the leadership of Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Kung sa pangyayaring ito, parang stalemate sa Senado, pero nagpa-function ng gobyerno, nagpa-function ng bansa. Ito ba'y parang pinakita ng Senado sa ngayon na pwede palang tumakbo ang bansa na wala kayo eh. So you're not that relevant. Wala ako sa posisyon para sabihin yun. Bilang bahagi po ng kabilang House, no? The Senate will really have to resolve that particular matter among themselves. Ito po sa special session, bago ako sumagot siya, no? Sa special session muna, no? Basahin ko lang yung statement natin. For weeks, the Senate of the Philippines has been consumed by political drama called Senate Serie or Senate Flicks directed and starring Senator Alan Peter Cayetano, a disgraced senator. Because of this Senate Serie, Senate's work has been stymified and stifled that have effectively paralyzed one of the country's most important democratic institutions. All while millions of Filipinos struggle with rising prices, hunger, and economic uncertainty brought about by the ongoing crisis in the Middle East. As a consequence, vital measures remain pending and unapproved. Equally alarming, numerous appointments involving government officials, members of the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, and the Diplomatic Corps have been placed on hold. Some of these officials are now nearing mandatory retirement and may never fully enjoy the promotions and recognitions they rightfully earned through years of service because the Commission on Appointments has been unable to act. The damage is not merely political. It is also financial. According to Acting Senate President Sherwin Gatchalian, the Senate spends approximately 25 million pesos every single day in salaries, rentals, and utilities, and operational expenses. The Filipino people are paying for a Senate that has been prevented from fully doing its work. Tayo po yung nagbabayad ng kanilang palabas at teleserye sa Senado. 25 million pesos almost every day. Everyday loss is a lost opportunity to pass laws, approve appointments, address urgent national concerns, and provide solutions to problems affecting millions of Filipinos. This is why we call on those responsible for this political spectacle to answer for the opportunities that have been squandered and the public resources that have effectively been wasted. I am actually therefore calling on President Ferdinand Marcos to exercise his constitutional authority
and immediately convene the Congress in a special session because of all the laws that the Senate was not able to read up to the third reading and to approve and to do its work. So kahit po sa ating sistema, kahit gaano kasipag ang Kamara, kung hindi yan tatapatan ng isang Senado at magpapalabas yung Senado, hindi natin matutugunan ang pangangailangan ng publiko. The Senate must return to work. Wag puro bakasyon. The Filipino people did not elect senators to star in a political drama. Kaya nga ang panawagan natin kay Alan Peter, kung gusto niya naman talaga pala mag-artista at maging vlogger, tatawagan na lang natin si Coco Martin at isama na lang siya sa teleserye. Again, Mr. President, magpatawag na po kayo ng special session at pagtrabuhuhin natin ang ating mga senador. Pag nagpatawag po ng special session, walang additional compensation to mga senador. Hindi pwedeng tatamad-tamad, hindi pwedeng bakasyonista, kagaya ni Bato de la Rosa, pagtrabuhuhin itong mga senador. Hindi puro drama. Attorney Dino, yung grupo ninyo, yung Bantay Senado, ano yung assessment ninyo dito sa nangyayari ngayon sa Senate? Meron bang mga ikinakasang pagkilos leading dun sa trial proper? Hindi po yung Bantay Senado, no? It's a coalition of academics, lawyers, human rights advocates, church groups, no? Civil society. At ang pinaka-importante, pinakamarami naming volunteers kami ay natutuwa, yung mga tinatawag naming Gen Z and Millennials, Gen Zenials. Yung Team Pinas ay magkakaroon din ng Gen Zenial Tour nationwide para pag-usapan ito mga nangyayari. At nakikita po naming feedback from Gen Zenials is one of disillusionment dito sa Senado. At ang gusto sana namin ay hindi mangyari yon. Kasi every single time na nadidisillusion po tayo, sasabihin natin lahat naman sila korap wala nang pag-asa yung Pilipinas only in the Philippines ang nananalo po doon sila kasi yun exactly ang gusto nila. To prevent all of us from participating. Kaya nga po yung Bantay Senado, every time na nag-uusap kami, kahit na minsan nakaka-rimarim ang mga nangyayari, sabi namin, kailangan natin silang bantayan. Ano ang assessment namin? No? All of these actions by the Cayetano bloc are meant to prevent accountability from taking place. Because all of these things happened when the House was voting on the articles of impeachment and transmitting it to the Senate. These things are not happening in a vacuum. And all of these things are related to the impeachment trial. Itong mga nagdaang araw, attorney, medyo nalalagas na yung ibang mga miyembro ng Senado. At yung pagkalagas, hindi mag-i-stop dun sa dalawa, dun sa pagkakakulong ni Senator Jinggoy at saka dun sa pagiging at-large ni Senator Bato. Kung magpapatuloy itong paghuli, pag-aresto dun sa ibang miyembro ng Senado, pwede ba tayong gumamit ng, meron bang jurisprudence na pwedeng yung numero na 16 for conviction ay mabago? Ang nakalagay po sa Avelino versus Cuenco, yung pagbabago nung denominator ay applicable lang sa quorum. Explicit po kasi doon sa conviction and removal na 2/3 of all members of the Senate. Doon po kasi for purposes of quorum, nakalagay 2/3 of members. At ang definition ng members doon ay yung nandoon sa within the coercive jurisdiction of the Senate. Yun po yung tinatawag nating constitutional majority. So magkaiba po yung konsepto ng all members all members of the Senate sa all members lang. No, yung all members pwede pong anuhin yon pagdating sa within the coercive jurisdiction po sila ng Senate. Unfortunately, no, 2/3 po talaga ang kailangan, which is yung magic number na 16. Ako naman po ay naniniwala kasama po ng prosecution team sa linaw ng ebidensya. Sa linaw ng ebidensya, at ang lagi ko sinasabi kahit nung nakaraan na nandito ako, ebidensya, may dapat makonvict si Sara Duterte at pwede pa rin makonvict si Sara Duterte. Mag-aapela po tayo kahit po dun sa mga nasa teleserye ngayon. We appeal to their humanity. We appeal to their statesmanship. We appeal to their nationalism. We appeal to their constitutional duty na tingnan lamang ay ebidensya. No? May mga iba dyan na hindi na talaga magbabago. Ako pupusta kahit anong pakita mo kay Robin Padilla
wala na po talagang pag-asa si Robin Padilla. No? Dahil hindi niya rin naman naiintindihan siguro yung mga ebidensya. Pero pagdating po doon sa mga iba, sana naman po, ang tingnan ninyo, ebidensya. And I think 16 can still be the magic number. If you would recall, nung panahon po ni Chief Justice Corona, majority naman po ng mga senador noon, it was not inclined to convict. Pero na-convict pa rin po itong si Chief Justice Corona. Sa lakas ng ebidensya, and I've seen all the pieces of the evidence. I was counsel for the second impeachment complaint, if you would recall. Hindi res ipsa loquitur Di ba? Hindi mo din, the thing speaks for itself. Billion ang pumasok sa bank account mo. Sara Duterte, 6 na bilyon, labas-pasok, no? Tapos 0 ang cash mo sa salin. Anong klaseng mathematics ang gagawin natin dito kung papalampasin pa natin yan? You have to explain bakit 0. At sinabi na ng High Court of Impeachment before in the case of Corona na if you don't declare your actual wealth in your salin, that is impeachable and they can convict you. We cannot change that in the middle of the way just because we want to accommodate a personality like Sara Duterte. Yung chair ng Justice Committee, ang position niya dapat yung malinaw talagang ebidensya laban kay Vice President, Pero yung reply niya focus mainly on the dun sa technicalities. 4 na main di ba, articles. Well, yung pong answer nga, katulad ng binabanggit ho natin, ang pagtingin ho natin dito ay non-answer. At rehash lang po nung hindi rin niya pagsagot sa House Justice Proceedings. Kasi ang rin-raise pa rin ho niya doon ay constitutional at jurisdictional questions. Matagal na hong tapos yun. Kaya tayo umabot sa punto pong ito dahil trial na po yung pinag-uusapan, aktual na detalye na po, aktual na depensa na po yung inaasahan mula sa pangalawang Pangulo dahil malinaw na po yung mga ebidensya na inilatag ng prosecution at the level po of the House Justice Committee. So, ang naging sagot po ng pangalawang Pangulo, ganun pa rin. Parang hindi ho nangyari yung isang buong buwan ng pagdinig ng House Justice Committee. Kung ano ho basically yung sinabi ho niya nung umpisa sa kanya pong non-answer sa House, yun din po basically yung pong sinabi niya sa kanya pong non-answer sa Senate Impeachment Court. So, we will leave it at that. Pero again, wala hong dagdag sustansya na laman yung pong sagot ng pangalang Pangulo sa Articles of Impeachment. Ako naman po, gusto ko lang sabihin, kaibigan naman natin yung mga abogado ni Sara Duterte, tuwan-tuwa lang ako and I wanna call it out as it is. Alam po namin, mga mamayan, tsaka tayo naman, kapwa-abogado, kung palabas o kung hindi, kung theatrics o hindi, ang dami-dami pang maleta na pare-parehong mamahalin. Yung mga maleta na laman-laman, supposedly, yung answer, wala naman palang laman. So, walang laman Yung answer nila is a non-answer. Yung answer nila, until now, hindi sinasagot yung alegasyon. Nandun na naman sa kung ano-ano mga question na hindi naman sila nakakuha ng kahit anong TRO or preliminary injunction sa mga korte natin with respect to the impeachment. So please lang, ang apel ako, sagutin ninyo yung alegasyon. Bakit 0 yung cash declaration mo sa salin mo at ano itong 6 billion na mahigit labas-pasok sa bangko mo, So, yun ang sagutin ninyo. Siguro naman kasi baka walang sagot. Kaya nililihis tayo at kailangan gumawa ng drama, peking barilan sa Senado, peking Blue Ribbon Committee, sinungaling na ay 18 Marines. Lilihisin po tayo balik po tayo sa issue. 6 billion labas-pasok. Saan po nanggaling yon, Vice President Sara Duterte? Baka naman, sagutin mo, ayaw na po namin ng palabas na may mga maleta ka na answer mo, pero wala naman palang laman. Pwede bang hindi mag-appear si Vice President and leave it up to her lawyers to argue yung case? Karapatan naman po ito ng akusado
So sila ho yung bahala, no? Kung tingin ho nila makatutulong yung pong pagsipot ng pangalawang Pangulo doon po sa trial proceedings, or kung hindi ho makakatulong, sila hong bahala. I think it is a matter of strategy that we will leave it to them. So, syempre, matter of strategy, kung ako abogado ni Sara Duterte, ayoko yatang ilabas yung magwawala at saka aaminin na gusto niyang ipapatay si Bongbong Marcos, si First Lady, Speaker of the House. Yung pong mga ebidensya nang gagaling sa sarili niya mismong bibig. No? Pero sa akin lang, hindi lang strategic ang dapat pinag-uusapan. Balik po tayo sa statesmanship. Balik po tayo sa public service. When you are, kung lingkod bayan ka, hindi ba dapat galangin mo ang saligang batas? And you know that under the Constitution, impeachment is the most sacred accountability process. Gagalangin kaya yan ni Sara Duterte? I doubt. Pero sana sa atin, mga mamayan, balikan natin hindi lamang yung practical, hindi lamang kung ano yung selfish interest nila, hindi lamang yung strategic para sa kanila, di ba? Meron po talaga silang duty na harapin tayo at sana yun yung standard natin na kailangan humarap siya. Pwede ba siyang hindi humarap? Kung ang tanong, pwede. Pero sa akin hindi lang pwede ang usapan Ano ba dapat ang nararapat para sa mamamayang Pilipino? What do we deserve from our leaders? And we deserve leaders who want to explain, who will explain questions that we have in our mind. That's the kind of leadership that we deserve. It's not just a question of pwede ba o hindi. It's a question of ano ba dapat ang nararapat. So Sara Duterte, sana yan ang iyong isipin. Ano ba dapat nararapat? Dapat lang na magpaliwanag ka sa bayan. Hello, good morning. My question is for Congressman Terry. Are you more confident now of a conviction now that the Senate leadership has changed at na si Senator Win Gatchalian na ang ating Senate President compared to back when Senator Alan Peter was the Senate President? Alam po niyo, our confidence on convicting the Vice President is not based on the numbers of the Senate or the leadership of the Senate. No, our confidence on convicting the Vice President is based on the evidence itself. So, on the AMLAC reports, on the NBI reports, on each and every piece of evidence that is there for the senator judges to see during trial proper. So, magpalit man o hindi po yung liderato, I'm quite certain that we will be able to muster the numbers to convict the Vice President. We will get to 16, irrespective of who the leadership was or who the leadership is. So do you think, so parang neutral kayo, you're not saying na this is a favorable development for the prosecution panel? Is it a favorable development that the leadership changed? But I think it's an extraneous matter that doesn't concern the prosecution panel. No, so we will present it based on the evidence. So whoever the presiding officer is, I think doesn't really matter to the panel itself. No? So, kasi ang totoo naman, we will still have to convince each and every senator judge in the course of the proceedings. So the magic number is still 16, irrespective of who the Senate President is, irrespective of who the presiding officer is. Siguro, hindi naman dun sa impeachment. Kahapon ba o the other day, kahapon, si Congressman Sia, nagsabi na handa siyang isurrender yung pribilehyo ng parliamentary courtesy at haharap siya pag iimbitahan daw uli yung 18 Marines doon sa Senado para patunayan na hindi totoo yung mga bintang sa kanya. Kayo ba kung Terry, handa rin harapin ng personal saan mang forum yung mga nagbibintang sa inyo tungkol sa maleta? Walang problema ang harapin sa anumang forum po yung 18 Marines, no? Pero ang problema, dapat may detalye ho yung paratang. Kasi kung haharapin mo, tapos yun lang yung paratang, parang i-raise mo pa yung sila ng platform. No? So at the moment, what they had made against House members, against the House Prosecution Panel, are barefaced lies and allegations. I don't think they deserve any platform to further their lies, no? And we will not be a party to it. Kung walang stenographer, walang staff
ng Senado, walang secretariat dun sa ginawang pagpupulong ngayon. Sila ay hinog na hinog para sampahan ng kasong slander or libel, di ba? Walang proteksyon, na walang pribilehiyo na sa clout ng kapangyarihan ng Senado. Tama po ba? Tama ho, kasi ang nangyari ho ng Webes, Blue Ribbon cosplay. Hindi ho ba? Parang may mga nagpapanggap ho doon ng mga miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, may nagpapanggap ho roon ng mga witnesses. Pero again, wala hong full secretariat doon. Wala hong stenographer doon. Wala hong actual na oath na nangyari po ron. Hindi ho ba? So, tama yung binanggit, they will be subjecting themselves to cyber libel and slander. But more importantly, again, the challenge to them is to go to the Blue Ribbon Committee on Monday. Kasi doon po, meron full secretariat. They will be subjected to an oath. They will be subjected to full congressional scrutiny. Ulitin po nila lahat ng mga sinabi po nila doon para ho matanong na maayos, para masagot po na maayos. Naalala ko, Kong Terry, yung cyber libel bago yan eh. At dun sa, nung binabalangkas yung batas na yan, isa kami sa mga tumututol na yung cyber libel ay mas mabigat ang parusa kumpara sa karaniwang kaso ng libelo. Ano nga yung pagkakaiba ng bigat ng kaparusahan sa cyber libel kumpara dun sa karaniwang kaso ng libelo? Tumataas lang po ng isang degree higher, no? Yung pong pagka merong ginamit po na mga cyber devices, no? Ibig sabihin, hindi lang mo sa dyaryo lumabas, kundi lumabas din po sa mga website, no? Lumabas sa social media. Kumbaga, mas mahaba po yung pagkakakulong. Pagka po cyber libel po, yung pong ipinataw po na krimen. Sabihin ko lang po ngayon na we are right now in advocates of public interest law, no, and of course in the various organizations that I'm involved with. Kung naalala nyo, kinasuhan ng Tindig Pilipinas itong si Alan Peter Cayetano just this week as well. Si Robin Hood Padilla at yung Senate Sergeant at Arms Obstruction of Justice. Right now, we are all also contemplating to file cases for usurpation of authority, no? Dito sa Peking Blue Ribbon leadership, kasi they are saying na Blue Ribbon sila, hindi naman. So that is under consideration right now, and we will make announcements in due course. Pero hindi lang ito libel, hindi lang to slander, no? Ito ay usurpation of authority. They are pretending that they have the color of authority of the Blue Ribbon Committee, pero wala naman pala. So in particular, ang liable po dyan si si Pia Cayetano, who posed as chair despite the fact that she knew that she no longer was the chair. Si Rodanto Marcoleta as subcommittee chair, and of course si poster Senate President Alan Peter Cayetano. Yeah, may tanong ko sa iyo, Atty. Dino. Kung sa tingin mo, poser ang mga ito nagpapanggap nung nagkukunwari sa kanilang hawak na kapangyarihan, sa English, usurpation, mga abogado po ito. Mga abogado sila. Sila ho ba pwedeng makakasuhan ng disbarment? Sa aking palagay, no, pagka ikay nagsisinungaling, you're not holding into your oath, at syempre you're committing a criminal act as a lawyer, of course you also have the administrative liability because public service nga ang main component ng lawyering, di ba? So and the office is not a matter of right. Taga, mukhang mababa ang tono ng boses nyo. So hindi kayo handang kasuhan sila ng disbarment as of now? Alam niyo naman po, bawal pong i-announce yan. Sa akin lang, our groups will always exercise the proper remedies against airing public officials, yung mga tiwali, yung mga balakid sa pananagutan at yung hindi ginagawa ang kanilang trabaho. Ulitin ko po, sa disbarment, bawal i-anunsyo na kinasuhan ng disbarment, bawal i-anunsyo na nagsasagawa ng pagdinig. Pwede lang i-announce ang disbarment kailan? Pag disbarred na po at lumabas na yung Supreme Court decision. Sige, I'd like to turn to another topic, yung ICC, trial ni former President
I understand, nag-aaral ka sa Dahig, ano? Ng specialized studies tungkol sa crimes against humanity. Ano yung assessment mo sa ano yung status ng case against Rodrigo Duterte at this point? At ano ang may expect ng publiko sa start ng trial? So, syempre, the trial dates have already been announced, no? And syempre, meron pagpapalit ng abogado. They've done their utmost best, the defense, to delay the proceedings. But, alam niyo po, gusto ko lang pong sabihin na ito po ang mukha ng hustisya pagka nakatakip si Lady Justice. Kahit anong performance, kahit na anong gawin sa Duterte Street, no, kahit na anong atake ng Vice President of a sovereign country sa ICC, hindi yan magpapatinag. So I would suppose, no, and I expect that trial will continue. For the first time, magkakaroon na ng legal venue yung mga biktima para kwentuhan, para ikwento ang kanilang karumal-dumal na karanasan, no. Ang sabi nga ni we had as guest tung former ICC judge Raul Pangalangan last Sunday, no. And as you would know, he is also leading the Private Truth Commission, no, para makwento sana yung nung mga biktima kung ano yung naging experience nila, no. Ang malaking difference diyan, of course, complementary lang yan at hindi yan nag-overlap. Tandaan nyo, private initiative itong kay yung Truth Commission sa Pilipinas, at yung doon sa ICC talagang korte, no. Makaka-enjoy rin ng benefits, ng protection, at may coercive powers yung ICC as opposed to the Truth Commission, no. So, pag nakwento na natin itong totoong nangyari, ang appeal, and I'm quoting, di ba, si ICC Judge Raul Pangalangan, ang sabi ko sa kanya, paano po kaya paano natin mapoprotektahan yung mga biktima at saka lang mga kaanak from the attack? Kasi aatakihin na naman sila, isa cyber troll na naman sila and all, no? Pero ang hope po natin is babalik tayo mga Pilipino sa tinatawag nating collective humanity, no? Yung collective humanity na pag narinig natin kung anong naramdaman ng mga pamilya, anong mga dinanas nila, sana we tap into everyone's remaining humanity. At pag napakinggan natin kung grabe ang ginawa silang karne, hindi sila tinanatong tao, sana ma-realize natin na hindi na tayo babalik sa malagim na chapter nitong ating history, no. So yun, tuloy yung trial, makikwento na nila, the testimonies will be tested. Andiyan naman yung mga abogado ni Rodrigo Duterte, no? And then, eventually, syempre may mga witnesses yan. Pina-reduce rin ng ICC, di ba, yung 120 plus speeches daw kasi. Ganun po karami namang, mahigit pa nga dapat eh. Yun lang siguro yung sinabit na document, documented, di ba? 120 plus speeches yung i-offer ni Rodrigo Duterte na sinasabi patayin lahat yung mga yan. Paulit-ulit yun eh. Hindi lang yun 127. Every day yun, almost the last 6 years using hindi lang si Rodrigo Duterte, but every aspect of the state, di ba? Iba't ibang government agencies ang nagfo-forward ng rhetoric na yan na okay lang pumatay, okay lang pagpapatayin ang mga Pilipino. Lahat ng papatayin namin, automatically addict. Lahat ng papatayin namin, automatically drug lord. Wala na tayong korte-korte, di ba? Hindi lang si Rodrigo Duterte yon, institutional machinery. So, pinapabawasan na ng ICC yan kasi sabi nila, sobra naman dami yung 127. Anong ibig sabihin yan? The ICC means business. They don't want any delay. Once they already appreciated the evidence and it is corroborated, that's enough. Let's move on to the next point so that we can provide the judgment already so that there will be justice finally for the victims. Si Director Matibag, sabi niya, as many as, 8 ba ang pwedeng i-aresto based on the ICC, Actually, pinangalanan na naman yung co-perpetrators eh. Alam niyo po, pag pinangalanan kayo ng ICC na co-perpetrators, andyan si Vitaliano Aguirre, andyan si Bongo, andyan yung dating PNP, sila mga generals, di ba? Tsaka, sila Albayalde. Lahat po yan, ang expectation ko, may warrant of arrest eh. Sealed lang. Sealed lang as of the moment. Parang expectation ko,
meron na yung mga warrants of arrest or lalabas yan anytime. Kasi you cannot be a co-perpetrator sa ICC tapos papabayaan ka ng ICC. The mere fact na pinangalanan ka ng co-perpetrator means the warrant of arrest will be forthcoming. So, that's the reason why maybe Bongo is so behave, tahimik, ayaw ko, di ba? Hindi nagsasalita, di ba? Let's call a spade a spade. Di ba? Bongo was a fundamental part and a chief implementer and a chief source of finance of the bloody war on drugs. Sinabi niya yan. Mismo sa panayam niya, ini-interview siya. Pinangalanan niya pa magkano yung perang binibigay pagka napatay, di ba? Nanlaban. Sinabi niya yan sa interview niya, this did not come from me. Sinabi ni Colonel Garma na sa kanya nanggagaling financing. In fact, Colonel Garma would be a witness in the ICC proceeding. So, dawit talaga si Senator Bongo. And ako, ang expectation ko, Bongo's warrant of arrest is already there. Or is already there, and it's gonna be a matter of time before he also gets arrested. Pero siguro unahin muna natin si Bato de la Rosa. Kasi kung matapang talaga si Bato de la Rosa, haharapin niya to. Haharapin niya to at sasabahan niya si Rodrigo Duterte. At kung totoong wala silang tinatago at meron silang legal justification naman pala, his remedy is in the ICC. Pwede niya naman questionin yung proceedings there. No? And the due process will happen in the ICC itself as part of the international law's mechanism to hold the most atrocious criminals into account. And as we remember, tandaan nyo po, hindi po yan foreign court, international court po yan, and international law is part of the law of the land. Batay po sa ating saligang batas, atin po yan, hindi po yan banyaga. To Kong Terry, hi sir. Sir, are you considering any legal action, filing of complaints against dun sa 18 Marines? Yung pong mga kasamaan ho natin sa Kongreso at sa prosecution panel, ang alam ko, nag-file na po sila ng libel, cyber libel sa 18 Marines. No? Sa bahagi po natin, tingnan natin dapat din naman pansinin eh. Hindi ba? Kasi katulad sabi ko kanina, barefaced lie. Yung pong testimonya kanina. But, of course, we are reserving future legal action in the event na talaga hong hindi rin ho sila tumigil doon sa paglikha po ng kasinungalingan in the next couple of months. Mabait po kasi si Kong Terry, gusto ko lang sabihin, ako yung counsel ni Congresswoman Laila De Lima and ni Father Flavi, nag-file na po kami. Okay? In fact, we're filing, ando na po kami sa reply affidavit sa Lunes. At dahil po inulit pa naman nila, magpa-file po ulit kami or we're considering filing. I'm in consultation with my clients. Why? Because we've already learned our lesson, no? Sinira nila ng ganyan si Laila De Lima. Ang dami na nilang kung ano mga pinukul sa kanya, hindi na kami uulit. So every single time, kami pong mga volunteer lawyers ni Kong Laila, kahit po si Kong Laila, mabait din, ayoko nang pansinin yan, ang daming trabaho. Ma'am, nandito naman kami na magtatrabaho. Hindi na kami papayag na bababuyin pa yung mga totoong lingkod bayan natin. So every single time that they commit those crimes against Laila De Lima, us lawyers, volunteer lawyers of Laila De Lima will be watching and will be filing these cases. No? So nag-file na po kami at magpa-file pa po ulit kami every single time that they commit every single act of cyber libel or any kind of thing against our clients. Tapos, Attorney Dino, to clarify lang po yung binanggit nyo kanina, yung pinag-iisipang i-file na usurpation of authority, sino magpa-file? Tindig Pilipinas ba or Bantay Senado, Laban Kanino, and against Sir Personal lang? Bakit po? Right now, these groups, hindi lang naman Tindig Pilipinas, ang aking grupo, hindi lang rin naman Bantay Senado, hindi lang Team Pinas, no? Advocates of Public Interest Law. Basically, all these groups, we are now in consultation. But definitely, I will, I am already in the preparation of filing. No, I cannot speak for the group yet because we are still deliberating, but I am already in the process of drafting together with several volunteer lawyers, young lawyers, who we call our group kasi angry lawyers eh. Yung mga batang abogado na nagagalit na sa pambababoy sa ating sistema. Kaya po lahat, hindi ko naman po kaya lahat ito mag-isa eh, na nagda-draft. Mahirap po mag-draft ha. Mahirap pagandahin ang mga pleading, di ba? So, may grupo po tayo ng mga angry lawyers who are drafting and preparing. As to who will be exactly the complainants, we are settling it this week and we will make announcements in due course. Yung mga nag-attend doon sa Peking Blue Ribbon Committee, but particularly nagpatawag ng si Pia Cayetano,
Si Marcoleta with the imprimatur of the fake Senate President. For soundbite lang, sir, again, bakit kayo magpa-file ng case against sa kanila? Because they are pretending that they have the authority of the Blue Ribbon Committee, no? And may color of authority sila na wala naman, especially since they don't have the majority. And of course, sabi nga ni Pia Cayetano, how can 13 be 12? How can 10 be more than 12? Ang tanong dapat, di ba? How can 10 be more than 12? Hindi ko na po ito ipa-file, Senator Pia. Hindi ko na po ito ipa-file kung kaya nyo i-produce yung 13 warm bodies sa plenaryo. Tatahimik na po kami. Pero hanggat hindi nyo po na po-produce yung 13 warm bodies supporting Alan Peter Cayetano and declaring you as chairperson of the Blue Ribbon Committee a usurpation of authority ka, you cannot pretend to be the chair of the Blue Ribbon Committee. Dante Marcoleta cannot pretend to be the subcommittee chair of the Blue Ribbon Committee if they can't produce 13 bodies. And they know that for a fact. They know that for a fact, which is why it's usurpation of authority. Tapos, sir, yung group of angry lawyers, where do you intend to file that complaint? Kasi syempre by reason of their office, so we are of course considering where we are studying the appropriate venues, pero most probably it's gonna be with the Ombudsman. And of course the Senate Ethics Committee. Hinga natin ang huling statement si Attorney Dino bago tayo magtapos. Well, nananawagan lang po kami dun sa mga sa sambayan ng Pilipino dun sa Bantay Senado. We launched it last Monday at De La Salle University. Ngayon po, napakainit ng suporta ng mga universities all over the Philippines. De La Salle Philippines, meron nga ako yung nag-express na rin ng interest to join Bantay Senado is yung FINMA University Network. Napakaraming ibang mga organizations at ang pinaka-importante, kung makikita nyo po yung mga nag-attend dun sa launch namin last Monday, puro mga kabataan. Mga kabataan, dahil very important yan, kasi ayaw na po namin, parte pa rin naman po ako doon, ayaw na po namin ng ganitong klaseng bulok na politika. So, nananawagan po kami sa Sambayan ng Pilipino kung gusto nyo po mag-volunteer dito sa Bantay Senado Network, Bantay Senado Group, tignan nyo po yung follow nyo po yung aming Facebook page, Bantay Senado. I-message nyo po, magre-reply po kami. What we do is, apart from magbabantay sa Senado, maglalabas kami ng mga performance scorecards ng mga impeachment prosecutors, pasensya na po kayo, babantayan rin namin ang prosekusyon. Siyempre, di ba? Prosekusyon natin yan. Performance scorecards ng mga senador, everyday reviews and analysis of what happened during the impeachment trial. Magpupunta rin po kami sa mga universidad, sa mga barangay, sa mga communities to start discussions. Meron po kaming online discussions. This is not just an online campaign. At natutuwa po ako kasi ang nag-iisip po na ngayon ay yung mga volunteers. 'Di ba? Paano? Saan tayo pupunta? Paano natin ma-reach at paano natin mai-increase yung level of political discourse in this country, most specifically with respect to accountability. So, mga kababayan, sana po samahan niyo po kami. Bantayan natin ang Senado dahil Senado po natin 'yan, hindi po 'yan Senado ng iilang mga posers. Salamat po. Kong Terry. Okay, sa bahagi naman po namin, para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta, meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ko lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga at peluka. The House and the House Prosecution Panel will not be deterred. Hindi ho kami magpapapigil sa mga kasinungalingan at mga fabricated testimonies po na kung sino man. Tuloy po ang impeachment trial, ilalatag po ng Kamara, ilalatag po ng House Prosecution Panel, yung pong lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, yung AMLAC reports, yung pong NBI reports, yung pong video documentation ng pagbabanta laban sa Pangulo. So bumalik po tayo sa usapin. Ang usapin po ay ang pagpapanagot sa pangalang Pangulo. Wala pong iba. Maraming salamat. Salamat po.
Sige, on that note, I'd like to thank our resource persons for today, Congressman Terry Ridon at si Attorney Dino De Leon. Maraming salamat sa pagpapaliwanag sa mga nangyayari ngayon sa politika natin. At maraming salamat din sa media na nagko-cover sa atin. Kita-kita ulit tayo sa Sabado. Thank you.